Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, pre-show shoutout muna tayo bago do sa main topic, no? So, ito yung babasahin ko. Oo nga pala, pupunta ako ng SM kasi may na-capture na namang footprints. Anyway, pagpatuloy natin, no? Yung mga shoutout natin. Shoutout, Sir Boss Bry Official. So, ito yung video na may nakita daw si Rena. Sabing ganun dito ni Boss Bry Official. Photo editor ako, halatang pinatong yung ulo. Medyo pinalabo niya yung ulo. Yung waveline ng dagat, medyo tumago sa muka. Dito totoo. So meron tayong nag-e-edit ng picture na nagsalita. Mukha naman kasi talaga. Sobrang black niya doon sa dagat. Hello, Ma'am Erlyn daw Balatukan. Sir Gary Ghostbuster, hello. Kamusta na daw? Kamusta rin, Sir Gary Ghostbuster? Sabi gano'n ni DJ Reb. Hello, Sir DJ Reb. Hirap na maniwala, pwede kasing edited lalagyan ng sigaw ang video clip eh. Magdadala sila ng death whistle. Kadalasan pang peke sa mga ghost hunting sa gabi. Na kunyari may sumigaw na nakakatakot. Death whistle ang tawag dun. Meron palang ganun. O kita nyo, natututo ako sa inyo. Meron palang ganun. Ngayon ko lang nakakita. Sabi ganun ni Sir Lawrence Martin, real talk, joke time yan si Master Gala. Hindi, ito no, yung joke time kasi, hindi naman masama sa vlog yan eh. Kaya lang, sana malinaw sa tao kung alin yung joke sa totoo. Sometimes kasi, alam mo yon, yung pagka nakakalusot as paranormal, yung walang nagsusuri, paninindigan. Katulad dun sa April Fools na topic natin nung isang araw. Paninindigan pagka nakalusot. Pag hindi nakalusot, biglang babanat ng joke. Sabi gano'n ni Sir Ranel Padilla, boses ba ng babae yon? Grabe at antindi nung isa kanta. Baka nga ibon lang yun, masyado naman pandinig niya, hindi yun kanta. Sabi gano'n. Sabi nga ni Rocky 007, agree ako sa comment mo sa Dr. Boss. Tama yan, hindi na siya sana bumaba sa level. Ito yung dun sa isang topic ko na pangtanghali. Kung hindi mo nga alam, hindi mo akalain na doktor pala yung nakikipagsagutan. Oo nga. Yun yung pang alas 2 na video dito nag-comment si Sir eh. Oo nga no, kung hindi mo akalain doktor pala yung alam mo yung ang feeling ko kay Doc noon, yung kausap niya yung pasyente na na yung sinisigaw-sigawan niya. Akala ko nga ang itsura niya doon, nagmamap lang siya doon eh. 'Di ba? Tama din na may postpartum na given na yun sa mga bagong panganak. Ganyan ang mga doktor. Hindi lahat pero feeling nila sila ang Diyos at tama. Sabi ganoon. Sabi ni Pat, ang tagal ng topic sa fair use. Madami pa din pala hindi nakakaintindihin ako. Hindi, kailangan talagang consistent na na paalala eh. Kasi alam mo, pag hindi mo pinaalala yan, nandiyan na naman yung nagnakaw ka na naman ng video. Alam mo yon, wala kang pakialam. Anyway, sabi ni Ma'am Clary Genus, Dugong Cave, baka naman dugong nga yan. Doon naman nagsimula ang mga so-called mermaid. Sabi nga daw nila, yung mga dugong talaga. Doon so-called mermaid sightings. Yung mga sailors before, akala sirena yung mga dugong. Pero pwede din yan dolphin or maliit na whale. Masyadong malabo yung ulo to determine kung ano ba talaga siya. Pwede din kasing mag-surface lang yung ulo ng whale. Nung unang narinig yung sound daw ng sirena, una talaga pumasok sa isip ko yung whale. Yung parang ganun yun, di ba? Sabi ka ni Sir John Bakal, nice one Sir Bungo, akala ko mapapaayon ka na sa sirena eh. Kaya idol ko to kasi natututo na din ako sa tuwing may napapanood akong paranormal. Natututo na din ako mag-imbestiga para sa sarili kong opinion. Hello Sir Paul Michael Gonzales. Wala nang kaso kahit mameke si Master Bakla Esteg Gala. Ang importante sa kanya, maraming kita pag fake.
Di kotse na kaya yan. Oo nga, no? Ang ganda nung ano niya eh. Yung pickup truck ba yon? Sabi gano'n ni Sir Marius Ichigo, tunog yan ng balyena. Oo, yung woo, woo, yung gano'n. Yung katok halatang, itong tinutukoy ni Sir El Jaco, yung katok doon sa umpisa. Yung katok halatang tao or isang kasama nyo. Why? Napakabilis ng katok. Kung elemento or espiritu yan, dapat mabagal lang ang katok. Mukhang ilang beses nang nakatok si Sir El Jaco ng espiritu Sabi gano'n ni Snack the Slack, sa 2019, ito yung tinutukoy ko yung ano, para malaman kung fake yung video. Yung picture. Kasi ang sabi kong ganon, tingnan nyo dapat yung date kung kailan na-modify yung picture. Pagka halimbawa, magkaiba sila ng date, ibig sabihin, peke yung ulo. 'Di ba? Sabi gano'n ni Sir Snack the Slack, mas accurate yung metadata ng file. Yan ang hinihingi sa mga NFT files para mapatunayan yung legitimacy nila. Diyan din makikita kung edited, modified, or kailan na-produce yung image. Alam ko, .json file yon. At sa expert, ine-extract yon dun sa given image. Nakikita din sa JSON file kung anong device ang gamit, camera, etc. Sa pagkuha ng image, if ever na all stock yung image, pwede din kasi na sa Photoshop, Illustrator, Clip Studio, etc. nanggaling yung image if artwork siya na nag-start sa blank canvas. Tama naman to sinabi ni Sir. Kaya lang, Sir, masyado na kasing technical yun sa mga normal na taong nagsusuri katulad ko. 'Di ba? Pero maganda sana itong suggestion mo kung ang gagawa nito ay yung mga quote-unquote expert na naiimbitahan nila na magsuri doon sa picture. 'Di ba? Kadalasan yan yung nakakalimutan eh. Para malaman na edited yung photo, ito yung sinabi ni Sir Snack the Slack. Yung sa mga magigis sana sa KMJS. Sabi nga ni Sir Jan Chris, oy, welcome back Sir Jan Chris. Gandang gabi Sir Bungo, tinabangan na ako manood dyan kay Master Gala. Dati, sinusuportahan ko yan nung 12k subs pa lang siya hanggang sa maki-MJS na. Nung lumobo na subs niya, naging adelentado at entitled na, lumabas tunay na ugali. Nameke pasikupal. Kaya negative na sa akin yung tao na yan. Di naman ako kabawasan sa kanya, pero di mapapagkaila na marami ng yamot dyan. Hindi kasi minsan nakakalasing ang kasikatan eh. Kasi si Master Gala kasi nasanay, ito yung mahirap pagka kinukonsinti ka ng mga tao. Yung nasasanay ka na puro-puri yung nababasa mo. To the point na pagka hindi mo na kaya talagang humarap sa kritisismo. Ako pinaghihirapan ko pa rin yan. Ganitong kaliit pa lang ang channel ko. Mahirap naman talaga yan, pero kailangan talaga masanay ka na dyan eh. 'Di ba? Pag nabasa mo yung kritisismo o narinig mo, wag mo na lang pansinin. Lalo na kung wala namang kwenta. 'Di ba? Kaya alam nyo, sometimes pag may mga dati tiyagang-tiyaga pa ako sumagot eh. 'Di ba? Pag may nag-comment yan, tapos sasagutin ko, bla 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 bla. Hanggang sa, alam mo yung dumating na akong pagod na ako, ang naisasagot ko lang, okay. Kasi halatang hindi naman tinatanggap ng kausap mo yung explanation mo eh. Di ba? Di okay na lang. Pero nung una, sipag na sipag pa ako sa ganyan. Pero pagka yung talagang hindi na wala eh. Darating ang araw, tatamarin ka na rin sumagot eh. Sa mga kritisismo sa'yo. Okay naman sana yung sinasagot, kaya lang matrabaho. Lalo na kung yung mga kino-comment sa'yo hindi naman talaga kritisismo. Pero mabalik tayo dito kay Master Gala. Yun nga, hindi siya sanay kasing tumanggap ng ganon. Masakit naman talaga yon, lalo na kung valid yung criticism na talagang pagmumukain kang tanga dun sa ginawa mo. Pero sometimes you have to accept at yun ang magiging motivation na para hindi na uli gawin
yung na-criticize sa'yo last time. 'Di ba? Pwede mo naman ilaban yung point mo kung unang-una hindi naman bawal yung ginawa mo. Pangalawa, kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginawang mali. Pero kung alam mong mali ka na, tapos sasagutin mo pa na wala kang pakialam. Kung walang pakialam, wag mo i-post sa public yung video mo, 'di ba? Sabi ni Sir Momong, debunk na nga, in denial pa din siya. At ilalaban pa yata ng patay. For me, at agree din na mga nagpa-practice lang na swimming na nakapang sirena na costume. Pero kung mga nagpa-practice mag-swimming yun, bakit mag-isa lang siya? Sabi gano'n ni Sir Jojo Olumor, tsaka hindi yun tawas papel gamit niya at kandi. Ay, doon sa tawas. Hello, Sir Neil Lester. Sabi gano'n ni Alabira, bungo yung sa pagtatawas para lang din yung sa pagbibili ka ng CCU tapos may kapirasong papel, pag nahulaan mo kung anong letter or number, pagkatapos basain. Same din yan siguro dyan. Like, pahiran mo ng kandila to make a pattern yung papel, tapos lalabas sa pattern, yun na dinodrawing mo pag iniinitan. Nagkakaroon naman talaga ng pattern yun. In denial lang yung albularyo na Pero kung paninindigan niya pa rin, di bahala siya. Diba? Hello, Sir Jorland Kaintik. Ma'am Ashley Mendoza. Ganun daw yung tunog ng... Oo nga, ganun. Sabi ganun ni Lethal Reupload, dati nanood ako dyan, ngayon di na. Sabi ni Ma'am Emmy, dati subscriber ako ni Master Gala eh. Pero nag-unsubscribe ako kasi naman lahat na lang, ultimo maliit na sound kahit parang pusa lang, may meaning na sa kanya. Panay pa salita ng charot, naiirita lang ako. Gusto ko kasing pinapanood ko sa YouTube, yung totoo, that's why nag-subscribe ako sa'yo. And always waiting for your next video. Hindi kasi, alam mo, men, katulad nung iba ang sinasabi, kailangan daw may makita. Hindi naman, kailangan i-appreciate nyo yung isang movie isang movie or isang show or isang video kung ano siya. Let's say, halimbawa, paranormal investigation to, yung pag-i-investigate yung i-appreciate nyo doon. Kasi, yung ginawa kasi ng mga peking ghost hunter, pinamihasan nila na kailangan may makita. Yan din yung sinasabi ko every time na humaharap ako sa interview. Yan yung standard na dapat mabago na. Yung pag manonood kayo ng investigation or ng exploration, yung sabayan nyo kami na, oy, gala tayo ha dito sa ganitong lugar. Tingnan nga natin kung may magpaparamdam. Yung kasama nyo kami na titingnan nga natin. Yung parehas tayong walang kasiguraduhan sa mangyayari. Kung may makikita ba tayo or wala. Yun sana yung, kaya minsan, sumasagot ako kay Sir. Ang turo kasi sa akin, mentor ko kasi yung si Just Clint pag gumagawa ng video. Ang sabi sa akin ni Just Clint, yung mga highlights sa video mo, ilagay mo sa umpisa. Kaya napapansin nyo, pagka gumagawa ako ng video na explore sa labas, ilagay ko sa umpisa. Pero ang tanong ko naman kay Just Clint, hindi mababawasan na yung thrill nun na pag nanood, alam na nila yung mapanood nila. Kasi ako, gusto ko kasi kasama nyo ako na tutuklas kung yun ba ay totoo o hindi. Habang nanonood kayo, tingnan nga natin kung totoo. Tapos pag nalaman na, ay wala naman nagparamdam. Wala pala parang ayokong, pag wala nagparamdam, ayoko kasing, ang dating ng audience ay walang kwenta, walang nagparamdam. Ayoko kasi ng ganon. Ang gusto kong ma-experience ng audience, yung papanoorin ako para mapatunayan kung totoo ba talaga o meron. Yun ang gusto kong maramdaman nyo. Hindi yung, ay wala nagpakita, walang kwenta yung video. Hindi yung ganon. Diba? Basta nakaka-enjoy panoorin yung malalaman mo yung totoo. Sabi gano'n ni Ma'am Mary Rose de la Cruz. Boss B, parang familiar, mas creepy daw yun. Ano ito? Yung ghost mimic.
Sige nga, papanoorin ko to, no? Sabi gano'n ni Love Black Angel, hi po, Boss B. Gandang gabi po sa lahat. Hello. Ma'am Rowan, hello po. Mami Malagenya. Sir Journey to the, kung ano man yung name ni Sir. Ma'am Eva Santos, hello. Sir Neil Lester, sabi gano'n ni Sir Jerome Salas, kalokohan yan kay JD Hagwas, Sir. Unang-una, di siya nagtanong kung sino yan. Kahit wala siyang nakikita sa camera, di ba? Sir, dapat Yes! Di ba? Tatalino na mga nanonood sa akin eh. Pero hindi eh. Ang ginawa niya, parang normal lang. Tsaka tama ka, Sir, naka-video lang mukha nila. Oo, no? That's supposed to be kung may gano'n, video mo talaga yung nangyayari, hindi yung mukha mo. Sabi gano'n ni Ma'am Shere Balde, good evening sa lahat. Ito si Master Gala, sabi niya sa dati sa videos, Christian daw siya. Hilig nga niya dati mag-share ng Bible verse. Dati nung puro cemetery yung content niya bilang born again. Christian parang nakakainis na siya. Hilig niya magmura like pistika. Kaya hindi ako nagpapakilalang banal eh. 'Di ba? Makasalanan akong tao. Hindi rin ako matalino. Hindi ko binubuhat ang sarili ko. Kaya lang sasabihin ko kung kabulshitan o hindi. 'Di ba? Kasi kapag sinabi ko na sa inyo lahat na ako ang pinakamagaling, sinungaling ako nun. May mas magaling pa sa akin. Lagi nyo iisipin, laging may mas magaling sa'yo. Hindi ikaw ang pinakamagaling. Kasi napakasinungaling mo na nun. Kung ikaw pinakamagaling, tapos sasabihin mo, hindi, yun ay para sa akin lang naman. Hindi pa rin. Alam mong may mas magaling sa'yo eh. Niloloko mo ang sarili mo nun pag sinabi mong ikaw ang pinakamagaling or ikaw ang pinakamabait, ikaw ang ano. Hello, Sir Martsan. Sir Julian Lakyan, parang dolphin na nakaahon daw. Sabi gano'n ni Sir Jan Crusade, yung tungkol sa sigaw, tingin ko peke yan kay Master Gala. Naalala ko tuloy yung video na nag-viral noon na may sumisigaw na babae at sabi jinn o spirito daw. At tugma doon sa kinikwento sa akin ng kaibigan kong misyonaryo sa Marawi dati. Ito link, Brad, tingin mo. Sige nga, tingnan natin to. Uy! Kaibang to. Mamaya to. Mamayang alas 10 to. Isisingit ko mamaya alas 10. Salamat, Sir Jan Crusade. Sabi nga ni Walang Magawa TV, good evening sa lahat. Si Master Bakla, yung mukhang Master Bakla, yung mga nagbebenta ng fake na relo. Sa mata niya halatang tinatago. Ewan ko kung kumpara natin kay Sir Ed pag nag-imbestiga si Sir sa mata nag-iisip eh. Si Master Bakla, yung mata niya parang fake emotion, parang mata ni Donsky. Hello, Sir Monsky. Ay, Ma'am Monsky. Ma'am Kopiko, hello. UPS, hello. Magandang gabi din. Sabi ni Comic PH, doon sa Serena video, doon pala nila nakita around Dugong Cave. Alam ba nila na may mga dugong palaging napagkakamalang Serena? Na-debunk na yun sa Discovery Channel at National Geographic. Sabi ni Sir Comic PH. Sabi ni Marvin Pacheco, good evening, Sir B. Shoutout sa asawa ko, si Michelle Pacheco. Sabi ni Sir Marvin Pacheco, always nanonood. Oo, madalas sa last part ng video ni Master Gala may pa-mention. Ma'am Michelle Pacheco, hello. Maraming salamat po sa panonood. Tsaka Sir Marvin Pacheco. Braille Joban Gamiao, hello. Comic PH. Kamukha ni Grinch yung unang lumabas sa unang taon. Tinawa, di ba, nagkakaroon kayo ng sarili nyong reading. Ma'am Kopiko, Sir GC719. Sir Elmerando Villanueva, nice to see you again, sir. Markat, hello. Sabi ni Frederick Intans, tae daw. Mukhang may bipolar to si Sir Frederick Intans eh. Pero salamat sa pag-drop by, Sir Frederick Intans.
Next video. Ito yung sa shoutout ko kagabi. Sabi nga ni Sir Janjan Bakal, thanks Sir Bungo, compliment po yun eh. Kaya lagi akong abangi sa video mo eh. Napasubscribe ako noon pa. Seret Kintox, hello, Ma'am May Malagenya, Ma'am Kopiko. Sir Jonathan Eugenio, yes, steps magkaiba ginagamit. Oro, plata, mata. Pero sa iba, 4 ang ginagamit. Oro, plata, mata, nada. May nada. Para i-avoid ang feeling ko yung yung nada na sinasabi mo sir na yan. Hindi ba palusot na lang yan pagka nagkamali ng bilang? Yung nagpapadugo ritual ito as offering daw sa mga naunang nag-exist sa lugar. Whether elemento o spirito, noong ginagawa ang Robinson's Galleria, 2 baka ang pinadugo dito sa hukay ng pundasyon. Ito rin yung pinagmula ng urban legend na nawawala o kinikidnap na bata para ipadugo sa mga ginagawang tulay noong panahon ni Marcos. Kaya daw matibay ito. Hello, Sir Osagi, Braille Joban Gamiao, Jan Sebas, hello. Jenny Rose Panugas, hello, good evening po. Sir GC719, Ma'am Monsky. So mga kababayan ko, proceed tayo dun sa next video natin. Magandang gabi po sa inyo lahat.